Magandang araw po mga kaibigan at welcome pong muli sa aking channel para sa panibagong episode. Bago ang lahat ay nais ko munang kumustahin ang lahat ng mga taga-subaybay ng aking channel. Sana ay nasa maayos at mabuting kalagayan saan man naroroon. Nais ko ring magpasalamat sa lahat ng bagong nag-subscribe. Tinatanaw ko pong isang utang na loob sa inyo, sa lahat ng mga kaibigan natin na mga OFW, shout out po sa inyo at mabuhay po, at sa lahat ng mga manunood, maraming salamat po. At kung bago ka pa lang o napadaan lang sa aking channel, huwag lang pong kalimutan na mag-like, share and subscribe, hit the bell button para laging updated sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po. Today's episode ay talakayin naman natin ang tungkol sa pamamaraan sa pagpapakain sa mga alagang baboy, ano ang pagkakaiba, advantages at disadvantages ng pagpapakain ng wet feeding o dry feeding sa mga alagang piglets. Panuorin muna po ang sistema namin sa pagpapakain sa mga alaga maliban sa mga inahin. Nandito tayo sa mga 2 months old piglets. Magkakapatid po silang 5, magkahiwalay po sila ng kulungan dahil dati ang dalawa ay mas maliliit kumpara sa 3. Hiniwalay sila dahil binubuli ang dalawa at nabibitin sa pagkain. Itong 3 naman ay halos magsing-laki sana, kaso ang isa ay nagkasakit kaya napag-iwanan na ng laki ng dalawa, mahigit 1 linggo din nang mawalan ng ganang kumain kaya nabitin na. Anyway, ang sistema po ng aming pagpapakain sa kanila ay nagtransisyon na into wet feeding o may sabaw na ang pakain mahigit 1 linggo na. Itong isang 4 months old gilt naman ay dry feeding, ang lahat naman ng mga inahin dito ay wet feeding. Bakit po may wet at dry feeding sa aming mga alaga? Sa katunayan po ay wala pong problema sa kanila kung may tubig o wala ang pakain. Kumakain naman silang lahat na may sabaw o walang sabaw at may mga nipple drinkers naman sa loob ng kulungan para sa maiinom na tubig. Dito na muna tayo mag-focus sa mga maliliit dahil ang mga inahin ay may sabaw talaga ang pakain nila dahil mahalaga sa kanilang pagbubuntis ang tubig. Tinitingnan kasi namin ang katangian ng bawat alaga kung saan sila hiyang. Dati po naka-wet feeding ang gilt at dry feeding naman ang 5 maliliit. Ang napansin kasi namin sa gilt kapag may sabaw ay para siyang nagrereklamo o maingay habang kumakain, minsan kahit may pagkain pa ay nanghihingi at matagal maubos. Ang 5 naman ay dry feeding dati pero matagal nila maubos at napansin namin na madalang lang ang pag-inom sa drinker, kaya may sabaw na ang kanilang pagkain at gusto naman nila. Nagkapalit na sila ng sistema ng pagpapakain, katulad ng nabanggit ay wala pong problema kung may sabaw o wala dahil kumakain naman sila kaya lang may kanya-kanya silang gusto, sila din naman ang kakain, di po ba? Ang mga nakikita naming advantage kung may sabaw ay madali lang matuno ang kanilang pagkain at nako-convert into energy. Mahalaga ito para makuha agad nila ang kailangan ng mga nutrients sa feeds na importante sa kanilang paglaki. Ang isa pa ay nagiging mas hydrated ang mga alaga dahil mas maraming tubig ang nakukuha nila at makikita agad natin na nabubusog kaagad sila dahil sa paglobo ng kanilang tiyan. Ang disadvantage naman sa pagbibigay ng may tubig ay kapag nasobrahan ng bigay o hindi maubos dahil baka mapanis ang pagkain at baka nakakasama sa kanilang kalusugan, kailangan lang naobserbahan ang capacity nila kung gaano karaming feeds ang dapat ibigay.
Kahit naka-dry feed ang itong guild ay umiinom naman siya sa kanyang drinker, eventually dahil gagawin siyang inahin ay malilipat din sa wet feed ang alaga. May mga 4 na buwan pa naman para siya ay mag-mature. Pinapaliguan na sila para maging fresco ang kanilang katawan. Halos naubos na ang sabaw at nadagdagan lang dahil sa pagpapaligo sa kanila kanina. Binabalik-balikan lang nila yan hanggang maubos ang mga tira. Busog na sila dahil medyo malaki na ang kanilang mga tiyan. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video at sana ay inyong nagustuhan. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.